Bakit siya Diyos? Sapagkat pinapakita ang kakayahan ng Diyos ay nagagawa din ng Panginoon Jesucristo. Number one, He is all-powerful. Wala pong hindi kayang gawin. Lahat ay kayang gawin ni Jesus. Even the nature, yung lumakad siya sa tubig, di ba? Even the spiritual powers, dominion niya, talagang lumuluhod yung mga masasamang espiritu sa kanya. Pangalawa pong attribute ng Diyos, na Diyos lang pong nakakaalam, no? Makakagawa nito, hindi ito kayang gawin ng tao, is yung pagiging all-knowing. Yung all-powerful, omnipotent. Omnipotent. Yung pangalawa po, number two, He is all-knowing. Ibig sabihin, omniscient. Ayan. Study of knowledge, science, di ba? Science, scient. Okay, diyan galing yan. All-knowing. Wala pong limitasyon ng kanyang kaalaman. Batid niya ang lahat ng mga bagay. Sige, pakibasa nga po yan, Sister Cheng. John 2:24, 23 to 25. Na pakibasa po yung Sister Michelle, Colossians 2 verse 3. And para sa last, yung Revelation 2:23, Sister Noemi. Revelation 2:23, Sis Noemi. Pag sinabing all-knowing, mga kapatid, lahat po ay alam ng ating Panginoon Jesucristo. Sige, pakibasa mo na. Sis Cheng, tayo sa John chapter 2. O, nasa chapter 4 ka eh. Yan yung sa Samaritan woman eh. O, sa chapter 2 tayo, 23 to 25. Yan, chapter 2. Sige. Mhm. Yun, alam niya yung puso, alam niya yung isip ng tao. So alam niyo pag sinasabi nating alam niya ang lahat sa atin, it really means our actions, our thoughts, our motives, lahat yung alam ni Lord eh. Kita ni Lord lahat, mga kapatid. Kaya bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, Diyos siya. Wala tayong maitatago sa Kanya. We must live with honesty. We must live with integrity. Maging totoo tayo sa ating Panginoon, hindi lamang kapag kasama natin yung mga churchmate natin. Even in other places, let us be truthful in private and even in public. Alam nyo, ayaw na ayaw ng Panginoon Jesucristo yung mga hypocrite, di ba? Yung panglabas, okay, pero alam niya yung laman ng puso eh. Ang gusto ng Panginoon, yung character natin na maging truthful, maging honest, hindi lang yung panglabas. And even pag sinasabi, alam niya ang lahat sa atin, all-knowing, sa pag nagpe-pray tayo, di ba? Alam niya kung ano yung mga pangangailangan natin, o mga struggle natin, lahat ng takot. Kaya pag nagpe-pray tayo, maging honest din tayo before the Lord. Let's open up our emotions, what is happening in our life. Let us speak openly to the Lord in prayer. I-share natin yung mga worries, yung mga doubts na talagang hindi naman natin matatago yan eh. At hindi naman nasusurprise ang Lord. Alam niyang lahat yan, di ba? And sa pamamagitan nito, no, sa pag-aaral na ito, na alam ni Jesus ang lahat sa akin, isn't that wonderful? Isn't that comforting? Ibibigay sa atin ng aliw na naiintindihan tayo ng Diyos natin. Na alam niya yung mga pinagdadaanan nating problema, pagsubok, and even may mga tao na hindi tayo naiintindihan. Really, God knows our intentions eh. Minsan na may misinterpret tayo,
Ay, ganito yan. Minsan ginagawan tayo ng kwento, pero alam nyo, ang magandang assurance doon, really God knows our hearts. Kahit mini-misjudge tayo, na mahal tayo ng Diyos. And isa pang application dito, no, talagang kung meron tayong mga kasalanan na hindi pa natin inihahayag, itinatago natin, ang susi, repentance. Pagsisihan natin, talikuran natin, examine natin ang ating sarili, aminin natin ang ating mga pagkakamali at humingi tayo sa Diyos ng pagpapatawad. He knows all things. Sige, sunod sis, pakibasa. Ayan, mga taga-Colossus chapter 2 verse 3, sabi dito, sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Amen. Yan. Knowledge and wisdom of God. So, ibig sabihin, nakin Jesus lahat yun. So, if He is the source of knowledge and wisdom, He knows everything. Alam niya simula at wakas ang ating buhay. Hindi ba dapat tayong lalong magtiwala sa Panginoong Jesucristo? Kahit ano pa yung nangyayari sa buhay natin ngayon, alam niya ang simula, alam niya rin yung ending natin. And He promises us na may maganda siyang plano sa atin eh. Our past, our present, our future, ipagkatiwala natin sa Diyos kahit hindi natin nagugustuhan yung present. Sumunod tayo sa leading ng Holy Spirit. Gawin natin yung kalooban niya kasi alam niya ang makakabuti para sa atin. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Sabi ko dito, 23. 2 to 23. Papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isipan ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Amen. Sinisiyasat. Regarding naman niya kay kay Jezebel, no, yung spirit of Jezebel. Ang sabi ng Panginoon, pinapasok niyo yan eh. Hinayaan niyo na mandaya, manlinlang. Pero binibigyan ng Lord ng pagkakataon magbago, pero sabi niya, unwilling. Kaya sabi ni Lord, papahirapan niya yan. He will strike her children. Kasi bakit ito gagawin? May judgment para malaman ng mga tao na nasisiyasat ng Diyos ang puso't isipan natin. And He will repay each of us according to our deeds. Nakakatuwa, no? Kapag alam ni Lord lahat, dalawa lang yan eh. You will respond in fear or you will respond with joy. If you have a sin in your life, you will matatakot ka. Pero kapag alam mo nabubuhay ka sa kalooban niya, there is joy in your heart. Si Jesus alam niya yan. Wala pong natatago sa ating Panginoon. All-powerful, omnipotent, pangalawa, all-knowing, si Jesus. Ibig sabihin, omniscient. Pangatlo, omnipresent. Ibig sabihin, si Jesus, He is everywhere present since the resurrection by the Spirit. So, ang ibig sabihin po ng every present, kahit nasa ang tayong dako, nandoon siya. Pero hindi pa ito nung hindi pa siya namamatay. Kasi syempre, di ba, nandoon lang siya sa body, isang katawan, no, nasa lupa siya, so hindi siya makapunta dun sa Samaria, talagang nagta-travel pa siya, pero after nung kanyang resurrection, by the Spirit, He is everywhere present. Pakibasa po, Mami Ading, Matthew chapter 18, verse 20, Matthew 18:20, Sister Mira, Matthew 28, verse 20. Matthew 28 verse 18 to 20. Ayan, sige. Thank you, Lord. Sige. Okay. Matthew 18 verse 20. Opo. Sabi ko, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen. Yan. When we gather in His name, Jesus is in our midst. Ang linaw. Yung isa naman, yung Great Commission natin, Matthew 28. And good evening po. Sabi po dito sa Matthew 28 verse 18 to 20, ang dakilang pagsusugo. Sabi po dito, 18, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. 19,
Kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahi at gawin silang mga alagad ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Wow. 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Oo, palagi nating kasama ang Panginoon. He is ever present. He is with us. Yung presence ni Jesus kasama natin. Kaya alam nyo, ang application ito sa atin nung study na, Lord, kasama kita. So maging aware po tayo na kasama natin ang Panginoon. So hindi tayo pwedeng magtago sa Kanya. Kaya kailangan mabuhay tayo with integrity. Meron tayong laging kasama, may nanonood, may nakikinig sa mga pinagsasabi natin, sa mga pinag-uusapan natin, mga pinapanood natin, na kasama natin siya. Di ba? In times of troubles, struggles, nagbibigay din to ng strength na, Lord, hindi ako nag-iisa. Na, Lord, kasama kita sa laban na ito. Sa mga takot natin, dapat nga mas lalo tayong magtiwala at yung takot na yun mawawala. Bakit? Ba, kasama ko si Lord eh. Kung paano hinarap ni David si Goliath, di ba? Alam niya, the battle is the Lord, na hindi niya yun bastang laban. Ano pang maganda rito, when we know that Jesus our Lord is everywhere present, you can pray anytime, anywhere, kahit nasaan po kayo. Lord, alam ko malapit ka eh. Kasama kita, hindi tayo limited sa Jerusalem o sa templo lamang o sa church lamang. We can pray everywhere, anywhere, anytime. Na yung relationship natin kay Lord, ano yan eh, continuous throughout the day. Yung relationship mo na lagi mo siyang kinakausap, may kasama ka. Pwede nyo bang sabihin niya sa katabi nyo, sa kasama nyo, o sa sarili mo, may kasama ako lagi, kasama ko si Lord. Amen. Praise God. Let us remind ourselves that we are not alone. Kaya alam nyo, pagkasama natin si Lord, let us always treat every place, everywhere we go, sacred, holy. Uy, banal ang lugar na to. Nandito si Lord. Kasama ko si Lord dito. Sa kwarto na ito, banal si Lord. Sa workplace ko, sa table ko, banal. Kasi kasama ko si Lord eh. Di ba? And kapag naging ganun yung mindset natin that God is always with us, the Lord Jesus Christ, di ba nagiging mabait ka? Nagiging mabuti ka? Pinipigilan mo yung dila mo? Kung paano ka magsalita kahit sa tahanan, hindi lang sa church. Kapag kasama natin si Lord, iwasan natin yung mga attitude, behavior na hindi nakakalugod kay Lord. Iwasan natin yung mga salita na magkakasala tayo. See, we want to please the Lord. Andito siya eh. Hindi lang tuwing Sunday, no, mga kapatid. Kasama natin ang Panginoon sa bawat araw, sa bawat lugar, saan man tayo magpunta. Pakibasa po yung Sister Engracia, John 17 verse 5. Sister Michelle, John 8:58. And Tita Ani, Micah 5 verse 2. Micah 5 verse 2, maganda yan. So pang-apat po na attribute ng Diyos, una, omnipotent, all-powerful. Pangalawa, omniscient, all-knowing. Si Jesus po yan, ha? Pangatlo, omnipresent, everywhere present. Pang-apat po, is yung sinasabing He is eternal. Ayan. John chapter 17 verse 5. Pakibasa. Verse 3 muna sis. 3 to 5. Maganda yan. 3 to 5. John chapter 17 verse 3 to 5. Sabi po dito, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na isang tunay na Diyos. At si Jesucristo na iyong isinugo. Verse 4, inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Verse 5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Amen. Bago palikhain ang sanlibutan, nandun na siya. Sa prayer ni Jesus sa John 17, sinasabi niya na bago palikhain ang sanlibutan, nandun na ako.
Ibig sabihin, hindi po nagsimula si Jesus ang kanyang buhay, ang kanyang pagka-Diyos, dun sa sinapupunan ni Maria. Physical lang yun. Pero in the spirit realm, He is the Word of God that is eternal. Walang simula, walang wakas. Kaya nung sinabi niya, beginning and the end, the first and the last, the Alpha and Omega, ako yun. Ibig sabihin, nag-e-exist na po siya before the foundation of the world. He is eternal. John 8:58. Okay, basa. And John 8:58 sabi dito, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Amen. Yan, tuloy sis. 59. Ayan. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ayan. Sige nga sis, pakibasa nga uli. 57-59. Maganda yan. Ayan, sabi dito, 57, dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Mhm. 58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Oo. So sinasabi ni Jesus that nauna pa siya kay Abraham. Teka, wala ka pang 50 years old. Paano mo masasabi yun? Paano mo makikilala yun? So, ang sinasabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, bago pa si Abraham, I am. Remember, yung pagpapakilala ng Diyos through Prophet Moses? Diba, Lord, ano pong pangalan? Ang sasabihin ko sa kanila, kung sino nagsugo sa akin, I am. So, nung sinabi ni Jesus yun, I am, nagpakilala siya bilang Diyos na nagpakita kay Moises, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. John chapter 8, verse 58. Kaya anong ginawa nila? Pumulot sila ng bato. Pero hindi nila naituloy. Hindi namatay ang Panginoon. He hid himself sleeping away from the temple grounds. So ang point dito, Panginoon Jesucristo, He already exists before the world began. He is the Word of God. He is God's Word. He is God's Son. Micah 5 verse 2. Ayan, yung kanyang kapanganakan. Sige po. Good evening po. Mikas yung pastor, di po ba? Ayan. Sa Micah or Mikas, chapter 5, verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ang Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmumuno ay buhat pa noong unang panahon pa. Amen. Yan. Saan daw po siya nagmula? Bud pa nung unang panahon, from ancient. Ibig sabihin, bago pa lang nagsimula, nandun na siya. Sino to ipapanganak na ito? Itong Messiah. Si Jesus po yun. So anong ibig sabihin? Yung ating pinag-uusapan, pinag-aaralang Panginoong Diyos, He has no beginning. He has no end. He exists. He is eternal. He exists forever. So kung ano po yung kanyang ginawa noon, kaya niyang gawin ngayon in Hebrews 13:8. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga, let us live with hope. Pupuno tayo ng pag-asa na ang ating Diyos na sinasamba, He is the one who will give us eternal life. Siya lamang po makakapagbigay sa atin yan. Sapagkat ang eternal na Diyos ang makapagbibigay lang ng buhay na eternal. Sunod po, karakter ni Jesus, tayong mga tao, hindi tayo eternal. Meron tayong simula, di ba? Hindi rin tayo makapangyarihang lagi. Hindi rin natin alam lahat. Tao yan eh. Hindi tayo everywhere present. Ako, nandito ko, kayo, nandiyan kayo. Pang-apat, di tayo eternal. Wala tayong simula. Si Jesus, may simula tayo. Si Jesus, wala siyang simula. Pang-lima po, pakibasa Sister Nobi, Hebrews chapter 1, verse 8-12. Hebrews 1, 8-12. And then, Mami
ading Hebrews 13:8 po. Yan. Ang kanya pong panglima na attribute, ang ganda nito pag-aralan. Unchanging, ibig sabihin immutable. Not capable of changing. Yan. Hindi kailanman nagbabago. See, in every way in every way. In His character, in His purpose, in His promises in our life. Hindi po nagbabago. Kahit yung salita ng Diyos, yung Word of God, yung Bible, nagbabago yung translation, pero yung pinaka-meaning, yun pa rin yun. Kapag sinabi ng Diyos, yun na yun eh. Yun. Sige po. Okay, basa. Amen. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay Yun. may katarungan. Verse 9, katarungay iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Verse 10, sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. In verse 11, maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit lahat upas. In verse 12, at ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit, sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Amen. Oo, walang katapusan. Alam nyo, may mga question. There are groups na nagsasabi na dahil nga si Jesus nagpe-pray sa Father, mas mababa siya sa Ama. Hindi. Dito sa Hebrews chapter 1, basahin niyo, guhitan niyo sa Bible niyo. I-highlight niyo yung verse 8. Yung Ama mismo, Diyos Ama. Sinabi niya to sa Diyos Anak. Yung Ama, sinabi niya kay Jesus. Ulitin ko sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Pinuri niya nga Praise. Di ba? Hindi ibig sabihin, pinipraise mo ang Father, mas mababa ka na. Even the Father praised the Lord Jesus Christ. Ayan, mababasa niya. O Diyos, sinabi niya sa anak O Diyos, bili mo yung anak, yung ama na ang nagsabi sa anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman. Your kingdom is forever, is eternal. Ang paghahari mo'y makatwiran, kinalugdan mong gumawa ng matuwid at kinamuhian mong gumagawa ng masama. Ayan pinili ka ng Diyos na iyong Diyos, at binigyang kagalakan higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Kita niyo yung doon? Sinasabi mismo ng Ama na itong anak na ito, siya'y Diyos. Naroon na siya nung pasimula. Naroon na siya bago pa lang likhain. Sabi niya, your throne, God, is forever and ever. He says to the Son, you have loved righteousness. Sa verse 10, ang sabi dito sa verse 10, ito, sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalingitan. Wow, grabe no? Ano to? Mga Bible verses that reveals who is our Lord Jesus Christ. Sabi niya sa anak in the beginning, Lord, you established the earth and the heavens are the works of your hands. Kita niyo po yung yung pagde-describe sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, they will perish, but you remain. They will wear out like clothing. You will roll them up like a cloak, and they will change like clothing. But you are the same, and your years will never end. Ganda, no? So, sa pamamagitan po nito, mga kapatid, lalo nating nakikilala kung sino yung pinaglilingkuran natin. Kung sino itong ating sinasambang Diyos. Isa pa Hebrews 13 verse 8. Confirmation yan. 13 verse 8, sabi dito, kung sino si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Noon, ngayon, at magpakailanman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
So hindi po siya talaga nagbabago. Yun yung pagiging immutable. Saan? Sa essence, yung nature niya, yung pagiging Diyos niya. Hindi po nagbabago yun. Diyos pa rin siya. Yung kanyang karakter, yung kanyang mga pangako. So anong ibig sabihin nito sa atin? Yung Diyos na sinasamba natin. Every time we call to His name, Jesus, His promises, His words are faithful. It's unchanging. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan natin yung mga pangako ng Diyos. Pag nagbabasa kayo ng Bible, maniwala kayo, gagawin niya yun. Bakit? Hindi siya nagbabago. Hindi niya sinasabi, nako, hindi na updated yung Bible mo. May bago na akong ilalabas na version. Walang ganun. Diba? Kung ano yung sinabi niya, grabe si Lord, no? Kung paano niya pinaserve yung scripture. Mula sa translation kay Wycliffe, kay John Wycliffe na pinatay talaga siya dahil nga tinranslate niya sa ano, sa English, ang Biblia hanggang ngayon, nandito nakikinabang tayo. We can depend on the promises of God. Pag sinabi niya, mahal ka niya, mahabagin siya, tapat siya, paniwalaan natin. And you know, when speaking of unchanging, the Lord is unchanging. Isn't that a wonderful thought? Na sa mundo na pabago-bago, yung mga tao nagbabago. Yung dating tapat, hindi na tapat. Yung dating maalab, hindi na maalab. Yung dating kasama mo, hindi mo na kasama mo. Hindi mo na kasama ngayon. Yung dating kaibigan mo, naku, kaaway na. Nagbabago mga tao eh. Sitwasyon, nagbabago. Ay, biglang may gera. Nagbabago ang panahon, maaraw, malamig, maulan. We can find stability in the Word, in the Lord Jesus Christ. Kaya kung tayo may paglalagyan tayo ng security natin, hindi dun sa value ng pera, hindi sa tao eh, kay Lord eh. Kasi kung ano yung sinabi niya simula, mapagkakatiwalaan natin hanggang ngayon. Yung pangalan na maimpluwensya ngayon, darating yung panahon, hindi na maimpluwensya. Yung makapangyarihan ngayon, hindi na makapangyarihan. Unstable, uncertain, unreliable. But the Word of God, the Lord Jesus Christ, let's turn to Him. Let's trust in Him. Siya yung maging guide natin sa buhay. Sa Kanya natin ilagay yung ating seguridad na ang Kanyang karakter, attribute, Diyos, hindi siya nagbabago. At kung hindi nagbabago ang salita ng Diyos, kailangan natin sundin. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ay maging gabay natin. Maging, as we study, no, let it be the final court of appeal. Kapag sinabi ng Bible, mali ka, mali ka. Pag sinabi ng Bible, mali yung prinsipyo mo, yung pamumuhay mo, eh mali talaga tayo. Hindi base ito sa experience natin, kundi kung ano yung sinasabi ng Word. Ito yung maging standard natin for life. Let the Word of God guide our decisions. Yung sinasabi ni Lord, paano magmahal? Eh, ganoon din tayo magmahal. Paano magpatawad? Ganoon din tayo magpatawad. Paano tayo magbibigay? Paano tayo maglilingkod? Paano tayo mamumuhay? Let us stay faithful to the teachings of the Lord Jesus Christ. Maging tapat tayo sa Kanya, o loyal, di ba? And syempre, nasa atin ang Holy Spirit, by the grace of God, ma-reflect natin na Lord, mananatili kaming tapat kasi Ikaw ay tapat. Sunod po mga kapatid. Ganda no? Unchanging. Pakibasa, Sister Michelle. John chapter 5. John 5 verse 26. Thank you, Lord. Sister Mira, Hebrews 7 verse 16. Hebrews 7 verse 16. Sige. Pang-anim po, He is self-existent. Self-existent. Sige po. Ayan, John 5:26, sabi dito, kung paano ang ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Amen. Kung paano ang Ama, source
nagbibigay ng buhay. Yung Father, Source, sabi niya, ganun din yung Son. Ganun din yung Son. Ganun din si Jesus. He is also self-existent. Kahit na sino sa atin wala dito, mag-e-exist pa rin si Jesus. Kahit na hindi natin siya i-worship, purihin, He will exist by His own power. He does not depend to anyone or anything for His existence. Hindi niya kailangan tayo, totoo eh. He is God. Sige, pakibasa po yung sunod. Ah, Hebrews 7, oh. Hebrews 7 verse 16 sabi po dito, naging pari siya hindi batay sa tuntunin ng kanyang lahi, kundi batay sa Mhm. makapangyarihan niyang buhay na walang katapusan. Amen. Yan! Ang ganda sa English niyan, dito sa NIV. Walang katapusan sa Tagalog. No? Buhay niyang walang katapusan. One who has become priest not on the basis of a regulation. Paano po nagiging priest ang isang tao? In the Old Testament, kailangan lahi ka ni Aaron, nasa priestly, di ba? Lineage. So, ibig sabihin, yung kanyang pagiging saserdote, yung pagkapari niya, ay hindi dahil may pinagmulan siya. So, pag hindi siya nanggaling doon, hindi siya pwedeng maging pare. Saan nakabase ang kanyang pagiging priest? Kaya nga, he is our great high priest. Base saan? Sa kanyang buhay na walang katapusan. His regulation as to his ancestry, hindi dun sa priestly ancestry, hindi sa priestly generation. Sabi niya, but on the basis of the power of an indestructible life. Ang ganda. Indestructible, endless. Wala pong katapusan. He is existent in His self. Hindi dahil sa kung sino pa man. Kaya kung titingnan natin to, Lord, ikaw na yan kahit wala kami. Yes, siya'y mananatiling Diyos kahit wala tayo. Pero ang tao, hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Ang Diyos pwedeng mabuhay kahit wala yung kanyang creation sapagkat Diyos siya. Pero ang tao hindi pwedeng mabuhay kung wala ang Diyos na pinagmumulan ng buhay. Kaya wag nating iisipin, pag hindi ako naglingkod kay Lord, wala, mababawasan ang kanyang pagiging Diyos. Malulungkot siya, hindi na siya makupuno, hindi na siya magiging kumpleto. Mali. Diyos siya kahit hindi natin siya paglingkuran. Kapag hindi ko ito binigay, hindi ko ako nagpatuloy, wala na. Actually, He is self-existent. Sa ibang translation yan, self-sufficient. He doesn't need anybody, anyone to exist. Si Jesus po yun, mga kapatid, no? Pangpito, pakibasa po, Sister Michelle. Acts 3:14 to 15. Acts 3:14 to 15. And final verse, Sister Noemi, Colossians 2:9 to 10. Colossians 2:9 to 10. Pangpito po, He is holy. Ayan. Tayo, meron tayong simula, kailangan natin ng Diyos. Si Jesus, hindi niya kailangan ng Diyos. Siya'y Diyos. He is self-existent. Pangpito, He is holy. Banal siya. Ang tao, hindi banal eh. Makasalanan tayo eh. Sige, pakibasa. Acts 3:14 to 15. Ayan, sabi dito, verse 14, itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ng isang mamamatay tao. 15, pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring iyon. Amen. Yan. So, ibig sabihin, yung banal, hindi kailanman magkakasala. Sabi nga sa haba ko, pag binasa niya, hindi niya matingnan ang kanyang mga mata ang kasamaan eh. He really hates sin. So, ang question ng iba, kung ginawa ng Diyos ang lahat, kung ang Diyos ay banal, bakit may kasalanan? Di ba? Kung ang Diyos ang pinagmulan ng lahat, bakit may masama? Actually, ginawa niya rin lahat. Talaga, tama naman yun. Ginawa ng Diyos ang lahat. Pati ang mga anghel, pati si Lucifer. Pero binigyan niya rin sila ng free will. Ang mga anghel, meron silang sariling pagpapasya kung sino ang kanilang pakikinggan, sino ang kanilang sasambahin.
Nga lang, si Lucifer, si Satanas, pinili niya, free will, out of his own free will, pinili niya na sumuhay sa Diyos. Pride was in his heart. Gusto niya siya yung sambahin. At doon nagsimula ang kasalanan. Hindi sa Diyos. Kanino? Kay Lucifer. Ginawa ng Diyos si Lucifer, pero ang pagkagawa ng Diyos kay Lucifer, banal. Pero sa kanyang kabanalan, hindi pa natetes. Paano matetes? Anong pipiliin mo? Yung free will binigay sa iyo ng Diyos. Hindi mga puppet. Tayong mga tao, ganun din. Di ba? Pag binasa mo, Genesis, si Adan, si Eva, God created them holy. Pero, binigyan din ng free will. Pipiliin ba nilang maniwala sa Diyos o maniwala sa tempter, kay Satanas? Sabi ng Lord, lahat ng yan, sa inyo yan. Yung sa akin, isa lang ha. Ito, huwag niyong kakainin. Kundi, mamamatay kayo. Ano sabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. O, mas pinili nila doon. Kaya pumasok ang kasalanan. But the very source of sin, hindi ang Diyos, kundi si Lucifer. Sa kanya nagsimula yun. Pero ang Diyos, banal siya. Kaya sa buhay natin bilang mga sumasampalataya, nung pinadala niya sa atin ng Holy Spirit, ang totoo, kaya mong maging banal. Sapagkat ang Diyos na nasa iyo ay banal. Hindi kailanman magkakamali ang Panginoon. Hindi kailanman magkakasala si Jesus. Hindi kailanman gagawa ng kasamaan ng Diyos sapagkat siya ay banal. And last, number 8, He is the fullness of the Godhead. Alam niyo si Jesus, nung siya'y nandito na ang banal na Diyos, ang Ama, nandito na rin, pinakita niya kung sino ang Ama, at pinakita niya rin ang kayang gawin ng Espiritu ng Diyos at kung sino ang anak ng Diyos. Yung Trinity nandito sa lupa nung nandito si Jesus. Imagine that. Colossians 2, 9 to 10. Colossians 2, 9 to 10. Sabi dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo ng pagiging tao. Yan. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Amen. Yung buong kalikasan ng Diyos, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na kanino daw sis? Kay Kristo. Na kay Kristo. Sabi sa New International Version, for in Christ, all the fullness of the deity, Father, Son, and Holy Spirit, lives in bodily form. Kaya nung sinabi niya, nakita niyo ako, nakita niyo na yung Ama. Kaya bumaba din sa kanya yung Holy Spirit eh. Like a dove. The fullness of the Holy Spirit nasa kanya rin. Imagine mo yun, nasa tao in bodily form. At yung anak siya, yung Kristo, Messiah siya yun. Ang galing, no? Pero sabi niya sa verse 10, and in Christ, you have been brought to fullness. Pwede rin mangyari sa buhay natin na makita ang kapuspusan, kapunuan ng Diyos. Bakit? Si Kristo ang ulo. Siya ang pinuno sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng pamunuan. Magagawa ba ito ng tao? Hindi. Ang sabi ko sa mga anak ko, ang Diyos, pwedeng magkatawang tao, Diyos eh. Kahit ano kaya niyang gawin. Huwag natin ilagay sa box ang Diyos. May mga grupong naniniwala, hindi pwedeng maging Diyos, hindi pwedeng magkaanak ang Diyos. Kailangan niya ng asawa para magkaanak siya. Nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit ano pwedeng gawin ng Diyos. Kung naniniwala kang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, ang sanlibutan sa pamamagitan ng salita, kaya niya ring magkaroon ng anak, katawan kahit walang lalaki, walang binhi. Pwede yung virgin birth. Bakit? Diyos siya. Kaya niya yung gawin. Pero ang tao, hindi natin to kayang gawin. Kaya itong aral na ito mga kapatid, nawa ito ay magdagdag sa ating pananampalataya na si Jesus ay Diyos.
na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Nung sinabi niya, I am the way, the truth, and the life, it was a very bold and direct statement sa lahat ng mga religion. Islam is not the way to heaven. Muhammad is not the way to heaven. Si Buddha, hindi siya yung way sa heaven. Si Mama Mary, hindi siya yung daan papunta sa langit. Ang mga santo ay hindi makakatulong para daling ka sa langit. Sabi ni Jesus, I am the way. Religion is not the way. Mormonism is not the way. Iglesia ni Cristo is not the way. Jesus is the way to heaven. He is the one who will give us eternal life because He is God. He is God eternal. At ang Diyos, nagkatawang tao, nabuhay gaya natin. Laman at dugo. He lived a perfect life and He died as a sinner because the penalty of our sins is death. The wages of our sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. He died, He was buried, and on the third day He rose again. And He says, I am the way, truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Those who believe in me and receive me, they will be called children of God. Panginoon, maraming salamat dahil inilagay na namin ang pananampalataya namin sa iyo. Meron kaming kasiguraduhan na meron kaming